Amen. Tumayo po tayong lahat sa lang pagtatagal, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Pwede bang itaas natin ang ating mga Bible? Either hard copy yan, or soft copy, or printed, mga kapatid. Kung may dala kayong scroll, itaas yung scroll niyo, mga kapatid. No worries kung anong klaseng form ng text ang dala-dala natin, mga kapatid. But the bottom line is we have the Word of God. Amen. Merong salita ng ating Panginoon. Before we will go to the Word of God, hindi, by the way, mga kapatid, hindi natatakot ang ating kaaway dahil meron tayong dalang Bible. And he is only fearful to those who are living in the Word, not just bringing the Word. Kailangan natin ang magdala ng salita ng Panginoon, pero ang mas mahalaga is mamuhay tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Hold your Bibles. Let us say this word. This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I am. I have what it says I have. I have what it says I am. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. Today I will be taught of the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I am about to receive the ever-living seed of the Word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name. Hallelujah. Put your Bibles down. Would you clap your hands one more time and let's just magnify and I will never be the same. I will never be the same. Hallelujah. Hallelujah. Sino mang tao, mga kapatid, na mayroong encounter sa presensya ng ating Panginoon, you will never be the same. Si Moses, after 40 days and 40 nights na nagipag-usap sa Panginoon at the Mount, mga kapatid, na binigay kung saan, mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon, hindi siya kayang titigan ng Israelites. Nag-reflect ang glory ng Panginoon sa kanyang mukha. And I believe God can do to anybody na willing umakyat, mga kapatid, sa bundok na kung saan nandun yung revelation ng ating Panginoon. God will allow His face to shine upon us. Amen. Amen. Actually, isa sa mga blessing ng priest is prayer, mga kapatid. The blessing is let His face shine upon you. Ang kanyang mukha, mga kapatid, ay magliliwanag sa atin. Sa aklat po ng Jeremiah chapter 20 verse 8 and verse 9. Jeremiah chapter 20 verse number 8. Atin pong bigyan ng paumani ng ating pong media department, mga kapatid. Pati yung ating laptop siguro talagang humihingi na ng tulong, no? Nagsiserve na yan ng 12 years. So, sabi niya, ako din, humihingi na rin ng tulong. Hallelujah. Jeremiah chapter number 20. Hindi na kailangan niya ng upgrade, mga kapatid. Amen. The Lord will provide. Verse number 8. For since I spake, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and adoration daily. Verse number 9. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name.
His word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. Ayun ko mga kapatid sa wikang Tagalog, pang mas maunawaan natin. Sapagkat kung paano kadalas nagsasalita ako, humihiyaw ako, pangdadahas at paninira, sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging kakutsyan sa akin at kadustaan lahat ng araw. Verse number 9, at kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan. Meron nga sa aking puso na wari nag-aalap na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod ng pagpigil at hindi makapagpigil. There is a fire shut up in my bones. Now before we pray mga kapatid, something sa bones natin mga kapatid na binabanggit sa Bible. Si Ezekiel, dinala ng Panginoon sa Valley of Dry Bones to prophesy. Si Elisha, mga kapatid, ang huling milagro ni Elisha is his bones. Naalala niyo mga kapatid? May isang patay na sundalo, may giyera mga kapatid against Syrians. Dahil maraming kaaway mga kapatid, yung patay na sundalo, tinulog na lang nila mga kapatid doon sa kuweba, doon sa cave. Gumulong yung tao. Wala silang tayo na ilibing mga kapatid. Gumulong yung sundalo mga kapatid, and it so happened na yung kuweba na yun, yung libingan na yun, ay doon pala nilibing si Elisha. Matagal ng panahon. Gumulong yung tao mga kapatid. It so happened, ang gumulong, ito ay nag-touch doon sa buto ni Elisha. Nung ito nangyari mga kapatid, biglang tumayo yung sundalo at sumunod sa kanilang tumakbo. There's something in the bones. Now, this scripture, mga kapatid, sabi ni Jeremiah, sumisigaw siya, sinasaway niya mga kapatid, this is not the will of God. Sumisigaw siya, sinasaway niya ang bayan ng Israel. Hindi karapat-dapat sa Panginoon. At sabi niya, ayaw ko nang magsalita. Minsan sa bahay, gano'n mga kapatid, minsan lying sa ating mga asawa, no? Napapagod silang magsasabi, ayaw ko na lang magsalita. Ayaw ko na lang, sige. No, pag nagagalit sa akin, no? Dahil sa mga anak, ayaw ko na magsalita. Si Jeremiah, gano'n din mga kapatid. Dumating sa punto na parang ayaw na magsalita ni Jeremiah. But there is something, there is a fire shut up in my bones. Meron daw apoy mga kapatid na nandun sa kanyang buto na mas napapagod siya na kung pipigilan niya. Woo! We need this kind of fire mga kapatid. Amen. Yes, I know, merong fire sa pagsubok sa ating paligid, mga kapatid. Merong fire, mga kapatid, sa trials. Merong fire sa ating kapanahonan. Merong fire sa pandemic. Lalo ngayon, may variant na naman na iba daw. We need the fire from within. We need the fire from God. We need the fire of the Spirit of God to be shut up in our bones. Ang lahat magsabing inner fire. Inner fire. Mayroon ka sabi ng inner peace. Yun ang, di ba sa yoga ba yun? Yoga. Yung inner peace ang kanilang hinahanap. Mayroon pinapanood yung mga bata ng Kung Fu Panda. Inner peace. Yung nahanap ng tao mga kapatid, yung kapayapaan ba? Chill ka lang, ang term nila ngayon eh. Chill. There is an inner peace. But I would like to preach right here. Inner fire. Amen. Pwede tayong umupo mga kapatid. Amen. Mahalaga po ang apoy. Isa sa mga vital of life existence ay apoy. Sa plano ng Panginoon sa mundo, mayroong dahilan kung bakit naglagay siya ng apoy sa gitna ng mundo.
There's a ball of fire, yung tinatawag na inner core. Actually, mga kapatid, kung tingnan natin, may apoy sa ilalim, meron ding apoy na galing sa taas. The sun is a ball of fire. So, kung tingnan natin mga kapatid, ganoon kahalaga ang apoy upang mabuhay ang tao. Hindi naman tayo para sa hurno mga kapatid, but just the right amount of fire. We need every day mga kapatid. Hindi lang tayo gaanin, itong pinapansin mga kapatid, but gising na din sa umaga, kape, fire. Anong ginagawa natin? Yung ating sasakyan, fire. Gas, pag mawalan ng gas, mawalan ng fire, hanggang durog ka na lang. We need the fire every day to keep us moving, mga kapatid. Maging ang relationship, kailangan ng fire. Kaya yung iba, mga iba, ano nangyari? Parang nang lamig. Bakit ang lamig? Walang apoy. So we need fire, either literal fire or fire na in the spirit or fire in our emotion. Kapag isang tao motivated, sinasabi natin, oh, man, you are on fire. Isa mga kapatid talagang, akala mo hindi napapagod. He is highly motivated. He is on fire. Pero yung tao na hindi motivated mga kapatid, talaga. Diba? Isang event sa Bible, mga kapatid, ang lingkod ng Diyos. Great man of God. Ang lahat magsabi, great man of God. Si Elijah. He is a prophet known as prophet of fire. Propeta ng apoy dahil siya nagpapababa ng apoy mula sa langit, mga kapatid. Matindi si Elijah. Merong challenge mga kapatid sa Mount Carmel. Sabi niya, okay, magkaroon tayo ng showdown. Kung sinong totoong Diyos na pinaglingkuran. Tawagin niyo ang mga propeta ni Baal. Mga propeta ng groves. 850, tinawag mga kapatid ni Ahab ang kanyang mga propeta. And then prophets of the groves. 850 versus 1. Tingnan natin kung sinong totoong Diyos. Sino magpapababa ng apoy mula sa langit? Siya ang tunay na Diyos. Challenge lang. Sabi ni Elijah, kayo mauna. Kayo, mas marami kayo eh. Kayo muna. I mean, the story, they prayed from morning hanggang hapon na mga kapatid. Walang nangyari. Walang apoy na bumaba. Ito si Elijah, mga kapatid, marunong din kumot siya. Tingin siya, lakas-lakasan niyo ang boses niyo. Baka ang inyong Diyos ay may lakad. Busy siya. Lakasan niyo. O kaya nakatulog siya. Lakasan niyo pa. Hindi lakasan din niya yung boses nila, mga kapatid. Walang nangyari. Ang sabi ng Bible, at the time of the evening sacrifice, sinabi ni Elijah, okay, ako na naman, pagod na kayo eh. Sabi ng Bible, ang ginawa ni Elijah, mga kapatid, first, he built the altar. He repaired the altar. Dahil nasira eh. Kasi yung mga propeta kasi, sayaw silang sayaw doon, mga kapatid. Pumatong sila doon sa altar, mga kapatid, nasira yung altar. Ang ginawa ni Elijah, he repaired the altar. Inayos niya. And then nilagay na doon, mga kapatid, yung apoy. I mean, fire, yung wood. Nilagay na doon sa ibabaw, mga kapatid, yung handog, yung baka. Sabi niya, tulungan niyo ako. Buhusan niyo ng 12 barrels of water. Humukay sila, mga kapatid, ng beach. Sige, kanal, upang nandun yung tubig. 12, sabi niya, more! 12 pa! Nagkaroon ng mga kapatid ng sapa doon. Siguro nakatingin yung mga propeta, di ba, ano mangyari? Apoy. Pero kung ating tingnan, mga kapatid, when Elijah began to pray, sa King James, meron ng 63 words. At bumaba ang apoy mula sa langit. Sinunog lahat, maging yung damba ng mga kapatid. Walang natira doon, mga kapatid. And then the people said, the Lord God of Israel, He is
is the God. He's the only God. They worship the Lord. At that time, si Elijah, he was on fire. Ano kayo? Saan yung 850? Ang ating kontrata ganito, patayin yung mga hindi totoo. Dinala niya mga kapatid doon sa isang ilog. Matapang ang propeta ng Diyos noong unang panahon. Kasi kumuha siya mismo. Pinugutan niya ng ulo lahat yung 850. Akala natin na si Samuel, akala natin si Samuel bakit maamo? No, they're very brave. One time, mga kapatid, inutusan ng Panginoon si Samuel to speak to Saul. Kill everybody. Walang itira. Ang ginawa ni Saul, mga kapatid, mayroon siyang reason. Hindi niya pinatay, mga kapatid, yung mga matataba na mga hayop. Wala pang mataba dito. The fat belongs to the Lord. The fat belongs to the Lord. That's the Bible. Ano sabi ng Bible? The fat belongs to the Lord. Bakit the fat belongs to the Lord? Dahil sinusunod din eh. Mabango kasi yung fat. Pag naghandog ka kasi noon, yung taba, susunogin yun. Yung laman, itira. Yun yung pagkain doon sa templo. So the fat belongs to the Lord. Pinatay na ako din. Si Samuel, inutusan si Saul, mga kapatid. Every Amalekite, walang tira. Ang ginawa ni Saul, mga kapatid, meron siyang reason. Seems reasonable, but not acceptable. Dahil ito, ihandog ito sa Panginoon. Pinili niya, mga kapatid, hinayang mga tao na pinili yung mga magandang ina. Sabi ni Samuel, Saul, what though this bleating of sheep and cow? Narinig? Ang ibig sabihin ng Saul. Sabi niya, maghandog kami tayo sa Panginoon. Doon lumabas ang sabi ni Samuel, mga kapatid, is it not to obey is better than sacrifice? Di ba mas maigi pa ang sumunod sa Diyos kaysa maghandog? Behold, sabi ni Samuel, mga kapatid, rebellion is as a sin of witchcraft. Ang hindi pagsunod ay parang kasalanan ng mga manggagayo. Very straight, mga kapatid. At wala nang masabi si Saul, mga kapatid. Si Samuel, propeta ng Diyos, matapang paso ng unang panahon. Kumuha ng tabak si Samuel. Akin na yan! Dahil hindi pinatay ni Saul, mga kapatid, si Agag. Dahil hindi ito yung hari, si Agag, king. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, may reason. Kapag bihag mo yung hari, mga kapatid, it seems na parang trophy. Ipaparada nila yan, mga kapatid. Yung hari ng ibang kingdom na nakatali, o kaya napakapakan, it seems like a trophy nung unang panahon. Puputulan nila yan ng hinlalaki as a sign na you are conquered. Tapos uupo sila, mga kapatid, gawin nilang apakan. So hindi pinatay ni Saul. But the commandment of God is to kill everybody. Dahil yun ang judgment ng Panginoon sa ginawa ng Amalekite long time ago, nung sila ay galing, mga kapatid, sa Israel. Ang ginawa kasi ng Amalekites, umikot doon sa likod. Ang pinatay yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga weak, nandun sa likod. So it's time to repay. It's time to judge these bandits. Dahil yung mga Amalekite, mga bandits sila. Nabubuhay lang sila sa panlululis, mga kapatid. They are robbers. May dadaan, maghintay lang sila, nakawin nila, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ubusin silang lahat. Si Saul, mga kapatid, hindi niya ginawang inubos lahat, mga kapatid. So nandun si Samuel, sabi, bring the king, Agag. Kinuha niya, mga kapatid. He hewed in pieces. Pinagtagat niya, mga kapatid, ng balik. Ma-imagine nyo kung gaano ka tapang yung mga propeta noong unang panahon. Buti na lang hindi gano'n ang mga pastor ngayon. Shock! So Elijah, mga
kapatid, pinatay yung 850. 850 doon sa ilog, mga kapatid. He killed the 850 prophets of Baal. Oh, victory! Ang lahat magsabing victory. Victory. Kaya lang, mag-ingat tayo mga kapatid after victory dahil may mga counter-attack. Pagkatapos noon, sumulat mga kapatid, nagpadala ng email. Sa atin ng email. Nagpadala ng email mga kapatid si Jezebel. Elijah, kung anong ginawa mo sa aking mga propeta, ay ganoon din ang aking gagawin sa iyo. Pinadala siya, siguro text. Sa ating modern time, tinext mga kapatid ni Jezebel si Elijah mga kapatid. What you have done to the prophets, I will do to you. Dahil doon mga kapatid, ang isang propeta ng apoy, natakot. Tumakbo mga kapatid, 3 days to the wilderness. At doon sa ilang mga kapatid, mayroong isang puno ng inegro. It's a bush. Juniper tree sa bush na tumutubo lang mga kapatid sa mga, di ba? Kapag desierto mga kapatid, may mga watery. May mga ilan-ilang kahoy na tumutubo. Yung juniper tree or it's a bush, maliit na mga kahoy mga kapatid. Na ginagamit yan mga kapatid kapag nadahanan yung mga Bedouins. Yung mga Bedouins mga kapatid, yung mga nabubuhay na palipat-lipat, nag-aalaga ng mga hayop. Ang function niyan mga kapatid, meron siyang ang kahoy na yan mga kapatid, yung juniper tree, kapag nahuhulog yung mga sanga, yung mga Bedouins mga kapatid, kapag gabi dahil itong mga sanga noon mga kapatid, ang sanga noon ay nilagay nila 150 sa buhangin. Wala siyang apoy. Pero kusa siya pagbigay ng heat. Yung mga nahulog na sanga, yung patay na sanga, nilagay nila sa ilalim yan. Meron siyang katangian na magbigay na parang natural siya na ano kasi yung warmer. Babaw nila ng 150 doon sa buhangin. Doon sila sa ibabaw matutulog. Magbigay siya ng natural mga kapatid na heat. Yung juniper tree. Si Elijah, mga kapatid, he found himself under the juniper tree. Exactly mga kapatid, yan ang mangyayari kapag nawawala ang inner fire, maghahanap tayo ng alternate fire. Nung nangyari kay Peter, nung nawala yung inner fire, lumalapit siya doon sa apoy. Yun ang dahilan mga kapatid na dininay niya ang Panginoon. Lumalapit siya. It's evening mga kapatid, papunta ng madaling araw. Lumalapit siya doon sa may apoy mga kapatid. Warmer. Lumapit siya doon. At may nakakilala sa kanya. Di ba ikaw kasama sa ating Panginoon? I know you. Sabi ni Peter, no. Hindi ko siya kilala. Why? Dahan-dahan na nawala ang inner fire. Now the great prophet of God, Elijah, this time, from victory, mga kapatid, nandun na ngayon sa wilderness. To the point, Pastor, nasabi niya, Lord, kunin mo na ako, Panginoon. Tama na, Panginoon, patayin mo na ako. Alam niyo yung mga discourage sa Panginoon. Halos parehong line na gano'n eh. Siguro meron yan dito, mga kapatid. Panginoon, siguro mas maganda pa, Panginoon. Minsan yung prayer natin, mga kapatid. Buti na lang hindi sinasagot ng Panginoon agad. Kasi kung sinasagot ng Panginoon, marami sa atin dito, wala na mga kapatid. Kasi minsan nagpapray tayo, yung masama yung pakiramdam natin. Panginoon. Siguro Panginoon, hanggang dito, buti pang Panginoon, hanggang dito na lang Panginoon. Minsan nagbubuhos sila yung sama ng loob mga kapatid.
Buti nating Panginoon talagang mapagmahal siya, no? Amen. Amen. Minsan sasabihin ng Panginoon, anak, pagod lang yan. Kailangan mo lang matulog. Kailangan mo lang kumain, nagugutom ka lang. Minsan yan ginawa ng Panginoon kay Elijah. Sabi niya, Lord, patayin mo na ako, Panginoon. I'm not better than my fathers. I'm alone. Left alone, God. O lang, Panginoon, mag-isa. Take away my life. Matinding discouragement dahil Panginoon, kunin mo na ako. At ang sagot ng Panginoon, hindi ayon sa kanyang prayer. Talagang hindi lahat ng ating prayer sinasagot ng Panginoon ayon sa ating sinasabi. Dahil mas tinitingnan ng Panginoon ang source kung saan galing yung prayer na yan. Ano ng Panginoon? Napagod lang si Elijah. Ang sinagot ng Panginoon, okay. Sino yung angel na available na yun? Nagpadala siya ng na angel. Habang natutulog, nakahiga mga kapatid si Elijah, nagpadala siya ng waiter na angel cook. Nagluto habang tulog mga kapatid. Maya-maya, kapatid, lumuluto na. Freshly baked mga kapatid na cake. Ang sabi ng Bible, cake? Gaano kaya kasarap yung cake na yun, no? Angel ang nagluluto. Ay ba sa atin yun? Mahilig. Pag gumanong kayo, napalanong kayo mga kapatid. That's what the word said. Ang sabi ng Bible mga kapatid, ang angel mga kapatid ay naghain ng cake na mainit pa. Tapos nang ready na, tapos may tubig. Wilderness, ilang yun mga kapatid, walang mahirap sa tubig. Ginising si Elijah, bangon, kumain ka at uminom. So yung sagot ng Panginoon sa kanyang prayer, malayo mga kapatid. Lord, gusto ko nang mamatay. Ang sagot ng Panginoon, kumain ka, uminom ka. Marami dito mamad kapag nag-discourage sa Panginoon. Buti na lang talagang ating Panginoon, very gracious man. Walang exempted na kapatid, kahit men of God, kahit great men of God, dumarating sa kanong punto. Even pastors, even great people of God. It's a proof, mga kapatid, na kailangan talaga natin palagi ang presensya ng ating Panginoon. Kailangan natin palagi ang guidance ng ating Panginoon. We need His strength. Kahit anong success meron tayo mga kapatid, kahit gaano tayo ginagamit ng ating Panginoon, kahit gaano pagkilos ng Panginoon sa ating nakaraang mga araw, hindi natin pwedeng gawing batayan yun na malakas tayo ngayon. We need God every day. We need His presence every day. Every day. Every day we need Jesus. So hindi natin pwedeng gawing reference yun. Tinanggap ko ang Panginoon, ang ganda ng pagkilos ng Panginoon ng nakaraang araw, nakaraang linggo. No. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. But day to day, kailangan natin, Lord, we need you, Jesus. Today, I need your presence every day. So, kalit siya naman, kumain ka, uminom. Pagkatapos mga kapatid, eh, wala pa rin apoy. No? Kung yung minsan mga kapatid, yung makina, pag sinasalubong yung mga mekaniko, mga kapatid, marunong, ayaw mandar, dadaloy. Minsan meron sila, sinasalubong mo, nilagyan nila ng gas doon sa karburador. Para sasalubong yung apoy. Parang ganun din mga kapatid si Elijah. Pagkatapos siya, masabi ng Bible, and he woke up, and then kumain siya at uminom. Hindi ko nakita doon kung nagpa-pray para si Elijah mga kapatid. Kung nagpasalamat pa sa Panginoon dahil ang taong discouraged minsan, hindi marunong magpasalamat. Bigyan mo mga kapatid. He ate that bread and then he drank that water. Ang sabi ng Bible, pagkatapos yung kumain at uminom, humiga ulit.
Humiga siya ulit mga kapatid. Talagang pasensyoso ang ating Panginoon. Hinayaan niya, matulog siya ulit doon. Ang anghel, nagluto na naman ang cake. Meron namang tubig. Ginising na naman siya. Napakaswerte talaga, no? May mga waiter. Sabi niya, Elijah, kung anong oras yun, kung tanghalian din mga kapatid, hapunan. Ginising siya ulit mga kapatid. But this time, iba na, may ginugtong na. Ang sabi niya, Elijah, kumain ka at uminom dahil malayo pa ang iyong paglalakbay. It's alright, Elijah, na nandyan ka ngayon sa iyong kinalalagyan. Pero huwag kang manatili dyan. It's alright to be discouraged. But don't stay. It's alright na mayroong disagreement minsan sa ating bahay. Hindi natin maiiwasan, but don't stay. Eat and drink the presence of God, the Word of God. Kumain ka at uminom sa Espiritu ng ating Panginoon. Dahil malayo pa ang iyong paglalakbay. Minsan matabunan mga kapatid ang pangitain na binigay ng Panginoon. Akala ni Elijah ang kanyang katapusan ay nandun na lang sa ilalim ng juniper tree. But it's not the will of God. Nakita ng Panginoon ang katapusan ni Elijah na susunduin siya ng chariot of fire. It's not the will of God for you to rest under the juniper tree and stay under the juniper tree. Nakita ng Panginoon na susunduin ka ng chariot of fire at your end. Mas glory. Hallelujah. God wants you to have a good end. Hallelujah. Gusto ng ating Panginoon na bababa ang kanyang presensya, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan. God wants you to have good success. God wants you to have a very good ending in the presence of God. Ngunit akala mga kapatid ni Elijah, okay na sa kanya nandun sa ilalim ng juniper tree. God sent an inner fire. Pinadalhan siya mga kapatid. And then, after he ate and drank that water, ang sabi ng Bible, he journeyed 40 days and 40 nights. 4 na araw, 4 na gabi. Pagkatapos niyang kumain nun mga kapatid, lumakas siya. Doon sa bundok, kinausap siya ng Panginoon. After 40 days and 40 nights, kinausap siya ng Panginoon. Nireveal ng Panginoon. There was earthquake, there was fire, there was wind, mga kapatid, na napakalakas. Sabi ng Bible, but the Lord was not on the earthquake, the Lord was not on the fire, the Lord was not on the wind. Pagkatapos ng manifestation yun, ang sabi ng Bible, there was a still small voice. Pero isang napakaliit na boses, mga kapatid. Minsan akala natin mga kapatid makipag-usap ang ating Panginoon. Very grand, supernatural. Pero may mga panahon na piliin ng Diyos na mangusap siya. Maliit lang na boses. Kailangan lang natin makinig sa Kanya. I believe today there is a still small voice. It's just hindi mga kapatid kailangan na marinig natin ang audible voice, although nag-desire siguro ng ilan sa atin na marinig ang audible voice ng ating Panginoon. Amen. Pero may mga panahon, just a still small. May panahon na parang thoughts lang natin mga kapatid. Nandyan. Pero kung i-open up natin ang ating puso, ang ating kaisipan, pangungusap ng ating Panginoon. Anak, dinala kita sa lugar na ito. Naging araw na ito ay hindi nagkataon lamang. It's not just by accident or coincidence. Ngunit tinalaga ito ng ating Panginoon upang ating marating ang nais ng ating Panginoon.
ang pinakamatagal mga kapatid na apoy sa buong mundo, literal fire, is inumpisa ni Tom Dalton. Ang tagal ng panahon. Ang fire na yun mga kapatid hanggang ngayon ay more than 200 years na. Iniwan niya sa kanyang generation. Sabi niya, inumpisa niya sinindahan yung apoy. Sabi niya sa kanyang mga anak, when I'm gone, everyday nakikita nilang apoy mga kapatid. Nilalagyan nila ng panggato. Sabi niya, ito ang isa sa aking iwanan sa inyo na mana. Apoy. Pag wala na ako, situin na palagi yung nilalagyan mga kapatid ang apoy na ito. For more than 200 years. Mga kapatid, sa lugar ng Blue Ridge, more than 200 years mga kapatid. Nag-exist ang apoy na ito. It is passed from generation to generation. Dahil meron siyang mensaheng gustong iniwan. Never allow the fire to stop. Fire in your relationship. Fire in everything you do. Maging ating paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid, God is a consuming fire. I don't want this fire to be taken away from me. Yung apoy sa paglilingkod mga kapatid, hallelujah. This is our everything. Kung gagawa ka ng isang bagay mga kapatid, out of duty na lang, hindi tayo magtagal. Anything. Ngunit kung nandun yung passion, nandun yung fire mga kapatid, whatever it takes. Sa pamilya, kung nandun yung fire, nandun yung passion, whatever it takes, kaya natin harapin. How much more mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kung mayroon tayong fire na galing sa Espiritu ng ating Panginoon. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. That power is fire. Gusto na sanang tumigil ni Jeremiah mga kapatid sa kanyang gampanin bilang propeta ng Diyos. Ayaw niya nang magbigay ng warning. Minsan kasi nakakapagod ang pagbigay ng warning. Sa mga magulang, minsan nakakapagod nga kapag minsan ulit-ulit mga kapatid. But never stop doing right things. Huwag tayong tumigil mga kapatid na gumawa ng bagay. Alam natin yun ang dapat gawin. Kung titigil ka, huwil. Kung titigil kang magbigay paalala, mga kapatid, sino, mga magulang, kung titigil ka dahil napagod ka sa kulit-kulit, sino magbigay ng paalala? Same ang naramdaman ng kapatid ni Jeremiah. I want to stop. I don't make mention of the name of God. Pero ang sabi niya, but His word was in my bones, shut up like a fire. Ngunit ang kaniyang salita ay nasa aking mga buto. Shut up in my bones, like as a fire. Nang sabi niya, I am weary of forbearing. Ako ay napapagod na sa, mas napapagod siyang pinipigilan kaysa magsabi mga kapatid. Dahil sa apoy na nasa loob, mas napapagod siya na huwag niyang gawin, na hindi niya gawin kung ano ang nararapat mga kapatid. And that's what we need. Na mas mapagod tayo mga kapatid na hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon. But doing the will of God, hallelujah, magkaroon tayo ng kalakasan. We find passion. We find peace, mga kapatid. We find comfort when we begin to do the will of God in our lives. We need the fire. We need the inner fire. We need the fire of God in our family. We need the fire of God in our service with God. Hallelujah. We need the fire of God in every area. We need the fire
the Spirit. Alam niyo, ang apoy, mga kapatid, it purifies. Inalis ng apoy ang mga impurities. The only way to purify the gold is by fire. So kung mayroong inner fire ang ating Panginoon sa loob natin, at the same time, na-motivate tayo, at the same time, inaalis ng Diyos ang impurity. The moment na maalis ang apoy, dadami ang impurities. Pero habang mag-aalam ang apoy, mga kapatid, hindi siya pwedeng lapitan ng impurities. Dahil lahat ng impurities, bacteria, lahat, mga kapatid, nasusunog. No wonder why na ang kapangyarihan ng Diyos hinaling tulad sa apoy. Maliban na tinutulungan tayo magpapatuloy, nililinis pati ng Panginoon kung anong nasa loob natin. Tayong lahat ay tatayo, mga kapatid.